na binuhos niyo po sa amin, Lord. We thank you, Father. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Isa pa, good morning. Welcome to the house of our Heavenly Father. So, we are here today to meet our Heavenly Father. Tayo po ay narito ngayon upang katagpuin po yung ating amang nasa langit. Amen. Amen. So, medyo mainit. Okay, ready? Are you ready? Handa na po ba kayo? Okay. Still, we are series in new creation. Tayo pa rin po ay nasa usapin o serye tungkol sa bagong nilalang o Okay. new creation. Konting baba. Konting baba. Okay. So, last week, awesome but yet seed. At ito nakaraang linggo nga po na subtitle tayo ay awesome, subalit tayo po ay mga buto pa lamang. Today we review last week. Ngayong araw, magbabalik tanaw po tayo sa mensahe ng nakaraang linggo We'll add some portions. at magdadagdag lamang po tayo ng ilang bahagi. Amen po ba? Thank you for coming once again to the house of our Heavenly Father. At muli po, maraming salamat sa pagdalo po dito sa tahanan ng ating Ama. Amen. He is so pleased because you came. At siya po ay sobrang nalulugod dahil kayo po ay narito. Also, we will be so glad because He will make us. At ganun din naman po, tayo rin po ay nagagalak dahil po sa Kanya. Today, subtitle will be what? What? Take off. What? Take off. Yeah. So many matters we are tangled. At maraming bagay po na nakagapos po tayo. Yes. God made us so awesome. Ang Diyos, ginawa tayong awesome. Yes, still we cannot run freely. Pero hindi ba rin po tayo makatakbo ng malaya? Today, we must be totally free. At ngayong araw po, dapat tayo na maging lubusang malaya. Amen. Yes. Only the truth will set you free. At tanging ang katotohanan lamang po ang siyang magpapalaya po sa atin. Why we were so tangled, why we were so tied up? Bakit po tayo naggagapos? Because we are ignored. Dahil tayo po ay mga ignorante. So, the truth will set you free. Kaya naman, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. Not only from the bondage of sin, Hindi lamang po sa kadena ng kasalanan, so many problems, even our thought, whatever system of society, whatever. kundi sa marami pong mga problema, maging po sa ating pag-iisip, maging po sa mga nangyari po sa kapaligiran po natin. Okay, last week, review ito all. At magbabalik na lang po tayo sa mensahe na nakaraang linggo. So, we are new creation. Tayo po ay mga bagong nilalang. We became children of God. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Actually, one word, we became children of God. It is one topic for 1 year. At sa katunayan, yung salita po na yan, na tayo ay naging anak ng Diyos, maaari pong pag-usapan yan ng 1 taon. Even we call Heavenly God Father. At maging po, tinatawag nga po natin ang amang nasa langit na Ama. Also, we were made awesomely in His likeness and images and likeness. Tayo nga po ay nilikha ng dakila ayon po sa kanyang wangis Yes. at tulad. We already learned image plus likeness is DNA. At natutunan na po natin yung pinagsamang wangis at tulad, yun po yung And DNA. we are the cut seed. At tayo po ang buto po ng Diyos. So,
That's why we are so awesome. Kaya tayo po ay awesome. Also, we were born again in His family. At tayo po ay naipanganak muli sa kanyang pamilya. Why? Because not only adopted, we must be family in blood. Hindi lamang po tayo tinanggap o inampon, kundi tayo po ay naging kadugo niya, pamilya po niya. We have all different family names. Meron po tayong kani-kaniyang mga apelido o But pamilyang in pinagmulan. God, we have same family member. Pero po sa Name, Diyos, I mean. iisa lamang po yung ating pamilya o apelido. That's why when you put any your documents, whatever, in the blank of family name, you put God. Kaya po sa mga dokumento, dun sa apelido, maaari niyo pong ilagay na ang apelido niyo ay God. Because God said, Jesus said, we are God's. Dahil sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus na tayo po ay mga Diyos. That's why you and I, God's. Kaya ikaw at ako ay mga Diyos. Amen. Amen. I hope, I pray, Umaasa po ako at you must be nananalangin shocked when you understood you are God. na kayo po ay magugulat pag naunawaan niyo po talaga na kayo nga po ay mga Diyos. Yes. Because our Father is God, that's why children must be God too. Dahil ang ating Ama ay Diyos, kaya dapat yung kanyang mga anak ay mga Diyos din. That's why seed, God's seed contains everything. Kaya nga po yung buto po ng Diyos, nakapaloob po dun lahat. Okay? This is seed of manga. Ito po ay buto ng mangga. It contains everything of manga. At nakapaloob po lahat dyan ng meron tungkol sa mangga. You cannot see the fruits, manga. Hindi nyo pa po nakikita yung bunga Even ng you mangga. cannot see the leaves. At hindi mo rin makikita agad yung Even- mga dahon. Even you cannot see the trunk. At maging po yung mismong kanyang katawan. But it contains everything. Pero nakapaloob po dyan lahat. When you plant it, you will see everything what contains. Kapag inaitanim na po yan, tsaka mo po makikita kung ano po yung nilalaman po niyang lahat. That's why God's seed contains everything. Kaya po yung buto po ng Diyos nakapaloob o nilalaman nun lahat. ng Even new bagay. creation, children of God, Tayo po ay bagong nilalang, anak ng Diyos. we are adopted and we call Father. At tayo ay inampon at tinanggap at tinawag natin siyang Ama. So we were born in His family. At tayo ay naipanganak muli sa kanyang pamilya. Finally, we are called God's. At sa huli nga po, tayo po ay tinawag na mga Diyos. Why? We are seed of God. Bakit po? Dahil tayo po ay mga buto ng Diyos. You cannot be ordinary person anymore. Hindi ka na po maaaring maging ordinaryong tao na lamang. Only one thing can make you ordinary. Tanging isang bagay lamang po yung maaaring What magpaka-ordinary is sa that? iyo. Ano po yun? Ignorante. Yung pagiging ignorante. If you don't know and you are the one will deny, yes, you cannot be His seed. Yet you are seed. At kung ikaw nga po ay ignorante o ikaw mismo itatanggi mo, pag ganun po, hindi ka nga po magiging buto ng Diyos. God's seed meaning we are heirs. Pag sinabing buto ng Diyos, ikaw rin po yung tinatawag na tagapagmana. Heir means the one has a right to inherit everything from Father. At yung tagapagmana, siya yung may karapatan na mamana lahat ng ari-arian o meron yung kanyang ama. Meaning, whatever God has, you will have it. Ibig sabihin nun, kung ano yung meron ng Diyos, meron ka rin po nun. Because why you don't have it yet? Bakit wala pa po sa inyo? God gave you already everything. Dahil binigay nga po lahat na sa inyo ng Diyos. You are infant in Christ. That's why you didn't know you have, also you cannot use it well. Subalit kayo nga po ay mga sanggol pa lamang kay Kristo, kaya hindi mo pa po alam kung ano yung meron ka at hindi mo pa alam kung paano po ito gamitin. That's why we are heir of God. Kaya nga po tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Yet Bible says there is no difference when the children is infant. At sinabi nga po, kahit tagapagmana ka, kung ikaw ay sanggol pa lamang, wala ka pang pinagkaiba. Baby only look for dede. Dahil ang isang sanggol, ang hinahanap lamang po nun ay gatas o dede. Nobody will know which one is the prince, this one is son of a beggar.
Dahil kung sanggol pa lamang, hindi mo agad malalaman o makikilala kung sino ba dyan yung anak ng hari at kung sino yung anak ng alipin. Even grow, there's not so much difference. At kahit po medyo lumaki ng konti, wala pa rin po masyadong pinagkaiba. Then when they grow well, they will know what is difference. Pero kapag sila ay tumanda na, nagkaedad na, makikita na po yung pagkakaiba. They will understand their identity. Dahil nauunawaan na nila yung kanilang pagkakakilanlan. Then they will act, they will live as prince. At sila ay kikilos at sila ay mamumuhay bilang prinsipe. The youth of beggar will live as beggar because he understood his identity. At yung kabataan naman po na alipin, mamumuhay siya, kikilos siya bilang alipin dahil yung nauunawaan niyang pagkakakilanlan That's niya. why even though you are 70 or 60 whatever, you will act just like child. You will say what? Ising? Isip? Bata. Kaya kahit po yung edad mo, 60 na o 70 na, pero kung ikaw ay kikilos at mag-iisip bilang bata, sasabihin po sa'yo na isip bata ka. So don't be angry to those who will tell you, ikaw, batang isip. Kaya wag po kayong magalit pag nasabihan po kayo ng batang isip o isip Because you bata. did it, that's why others recognize you, oh, physically matured, pero isip is bata. Dahil yun yung kilos mo, yun yung ginagawa mo, kaya kahit matanda ka na sa pisikal, tinatawag kang isip bata. Then, matured, yes. They will live according to their understanding of their identity. Pero sila na mga matured na, sila ay kikilos o mamuhay ayon sa kanilang pagkakakilanlan. Also, this one, they will prepare their futures even. At ito po, yung ganitong estado, maghahanda na sila para sa kanilang Even hinaharap. prince, they will know, oh, my father will pass away, then I will be the king. Then he's thinking what he had to do for his kingdom. At yung prinsipe na yan, mag-iisip siya, yung tatay kong hari, darating yung araw na mamamatay siya, kailangan kong kumilos, kailangan kong maghanda para pamahalaan yung kaharian. That's why identity will guide you how to live. Kaya yung inyong pagkakakilanlan, ang siyang gagabay po sa inyo kung paano po kayo mamumuhay. Beggar has no plan for the future. Ang alipin, ang pulube, wala siyang plano para sa kanyang If kinabukasan. you young ones has no plans for the future, meaning one day by one day, then you are living, meaning you don't know your identity. Maging kayo mga kabataan, kung wala kayong plano para sa inyong kinabukasan, ibig sabihin mamumuhay lamang kayo araw-araw kung ano na lang po yung mangyari. If you know you are God, then you will prepare for your future. Kung alam mo na ikaw ay Diyos, maghahanda ka para sa iyong kinabukasan. If you will not prepare your future, meaning still you are bata pa rin. Dahil kung hindi ka maghahanda para sa iyong kinabukasan, ibig sabihin, bata ka pa rin po. Okay? Amen. That's why the one who is thinking about their futures are already awakened. Kaya sila na nag-iisip na at nagpaplano na para sa kanilang kinabukasan, sila po yung mga gising na. That's why we must know our identity. Kaya kailangan po nating malaman yung ating pagkakakilanlan. We are single. Tayo po ay mga Seed. isang buto. If you will not plant this one, well, nothing will happen. Kapag itong buto na to, yung nag-iisang buto na to, kung hindi ito maitatanim, wala pong Knowing who mangyari. you are as seed of God, still that's good enough, but nothing will happen. Yung malaman mo na ikaw ay buto ng Diyos, maganda yan. Pero kung ganun lang po, wala pong But mangyayari. this one must be planted. Dahil ito, kailangan po itong maitanim. Then it must grow well. At kailangan itong lumago ng maigi, ng mabuti. Seed must be die, meaning must be planted. At yung buto na to, kailangang mamatay. Ibig sabihin nun, kailangang maitanim. Then grow well until you will harvest the ripe, good manga.
At lumago ng maayos hanggang sa makaani ka ng magandang hinog na bunga ng mangga. That's why even small mustard seed, even you cannot recognize seed or not, still plant it, then you will see what contains seed of the mustard. Kahit nga po yung buto ng mustard, kahit napakaliit lang noon na halos hindi mo makita, kapag iyon po ay naitanim at lumaki, lumago, makikita mo yung bunga. That's why last week, if you knew you are seed of God, then you have to be strong. Kaya nakaraang linggo sinabi ko, kung alam mo na ikaw nga ay buto ng Diyos, ikaw ay magiging malakas. Why you must be strong? Bakit kailangan mong maging malakas? Because if you will not be strong, have no future at all. Dahil kung hindi ka magiging malakas, wala ka ng kinabukasan. If you don't know you are prince, then the youth or beggar will deceive you and he will make you a slave. Kung hindi mo alam na ikaw ay isang prinsipe, yung anak ng alipin na yun, lolokohin ka at hirapan ka. If you will set your heart to be strong, to grow, then God is the one will back you up. Pero kung ikaw, iaayos mo yung puso mo, magdedesisyon ka, ang Diyos po yung bahala po sa'yo. Nobody will let you grow. Dahil wala pong ibang magpapalago sa'yo. Even you bring the cow or horse or whatever to the river, let them drink. Oh, you cannot let them drink. Kahit po magdala ka halimbawa ng baka o kabayo sa ilog at papainumin mo sila lang hindi po sila iinom. They are the one have to drink the water. Kailangan mismo sila. So, we know now who we are. At ngayon po, alam na nga po natin kung sino po tayo. Yet, if you will not do anything, then what you know is meaningless. Pero kung wala ka namang gagawin, ano man po yung mga nalalaman mo, walang kwenta po yan. That's why Father said, don't be fear. Kaya sinabi ng Ama, huwag kang matakot. Then, even never give up even, At huwag ka rin sumuko. never disappointed, Huwag kang mapanghinaan ng loob. because I am the one will help you. Dahil ako ang siyang tutulong sa And iyo. I'm the one will strengthen you. At ako ang siyang magbibigay ng lakas sa iyo. So, why we worry? Kaya bakit ka pa mag-aalala? Why we will be disappointed? Bakit tayo panghihinaan ng loob? So, already we know His Father, we are children. At alam na nga po natin na siya yung ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Father said, anak, ikaw willing ka, don't worry, I will support you everything. Ang sabi ng Ama, anak, kung ikaw gusto mo talaga, hindi mo na kailangang mag-alala, ako ang bahala sa iyo. What I have is yours now. Na ano man nang meron ako sa iyo na ngayon. That's why God gave us what? Authority. Kaya binigay sa atin ng Diyos maging yung kapangyarihan. Then, we are the one have to have confidence. At tayo dapat magkaroon tayo ng kumpiyansa. God will never give up. Ang Diyos kailanman hindi siya susuko. Why He will not give up? Bakit hindi siya susuko? Because if you buy cell phone, iPhone, maybe what is the near 17. one? 17. 70? Magkano ba? I don't know. Maybe 100. 700. Baka hindi ko alam. Anyway, if you buy, anyway, the cell phone, okay, piso lang, then you will not take care of it well. Halimbawa, bumili ka ng cellphone at ang halaga noon, binili mo lang siya ng piso, hindi mo masyadong pangangalagaan. Why do you take care of your cell phone well? Pero bakit mo ngayon pinangangalagaan yung cellphone mo ng maayos? Why? Ingatan? You paid a lot. Bakit? Kasi malaki yung binayad mo You dyan. know that price. Alam mo yung halaga. Kung not working, the pasak, whatever, you will lose. At kapag nga hindi na gumagana o nababagsak-bagsak na, When lugi God ka. made you seed of Him, Nung ginawa kang buto ng Diyos, when God made you seed of Him, nung ginawa ka niyang buto niya, He paid the price.
Nagbayad siya ng malaking halaga. How much he paid the price? Magkano yung ibinayad niya? He killed his son. Natay niya yung kanyang nag-iisang anak. Sang buto lang, pero God exchanged with this one, with the life of his son Jesus Christ. Para sa isang buto lamang, ang binayad niya o ipinagpalit niya ay yung buhay ng kanyang nag-iisang anak na si That's Jesus why Cristo. he will not give up. Kaya hindi siya susuko. As long as you will say, I know what I am, then I have to be just like him. Basta sinabi mo na alam ko na kung ano ako at alam ko na yung gagawin ko, kailangang maging katulad ko siya. Remain meaning don't forget. Pag sinabing manatili or remain, hindi mo kakalimutan Then don't give up. at hindi ka susuko. As long as you said, then you will pursue it, then why not? He's the one already made a contract with us. At basta nagdesisyon ka na at sinusubukan mo i-pursue yun, o bakit po hindi? Dahil nakapirma na tayo ng kontrata. That's what God said, what? Stand firm. Ayun po yung sinabi ng Diyos na maging matatag ka. Do not be deceived. Huwag niyo hayaang madaya kayo. Do not lose your heart. Huwag niyo hayaang panghinaan kayo ng loob. Okay? Why all the time you're like this? Bakit, Meaning, you don't know who you are. bakit po kayo palaging ganon? Ibig sabihin nun, hindi mo alam kung sino ka. You are tangled by past. Dahil patuloy ka pa rin nakagapos sa iyong nakaraan. Oh, my father left. Yung tatay ko, umalis siya. I'm from broken family. Galing ako sa wasak na pamilya. I grown up under. Look at me. Don't talk each other. Okay? Don't talk each other. I grown up under my lolo, lola, whatever. Lumaki lang ako sa lolo-lola ko I'm orphan, whatever. na ako ay ulila o ano paman. That's what you are tangled. Doon po kayo nakagapos. That's all the time ganun. Kaya palagi lang kayong ganon. But God changed you already. Pero ang Diyos, binago na po niya kayo. Amen. Don't let anyone look down at you. Huwag niyo po hayaan ang sino man na maliitin po kayo. Even you are disabled, whatever, your identity cannot be changed. Kahit pa ikaw ay may kapansanan o ano pa man, yung pagkakakilanlan mo, hindi yan mababago. Last week, the Friday and Saturday, we did this one, up from here to there and outside. At nakaraang linggo po, nung Biyernes sa Sabado, ginawa po dito. Drainage, we are the one dig out. Yung drainage po, kami yung Ako, yes, yeah, did. pastor. Ah. Humukay. I'm shameful. Nakakahiya po ba yun? Mahihiya If po I ba will ako? let you do, what will you think about yourself? Kapag po pinagawa ko po sa inyo yun, anong iisipin niyo sa sarili niyo? Baho, dirty clothes. Mabaho, madudumihan yung damit What will you mo. think about yourself? Anong iisipin mo sa sarili mo? I don't mind. Ako po, wala akong pake. My identity cannot be changed. Dahil yung pagkakakilanlan ko, hindi naman yun mababago. Somebody passed by and talk to me. May dumaan po, tapos kinausap ako. Pastor, ikaw masipag. Pastor, masipag ka. Still, they recognize you, Pastor. Kinikilala pa rin nila akong pastor. Even somebody tell, oh, ikaw labor lang. I don't mind. Kahit pa may magsabi sa akin, manggagawa ka lang. Wala po akong pakialam. What is subtitle for today? Ano pong subtitle ngayong araw? Kalimutan eh. What is subtitle for today? Take off. Ha? Ano? Take off. Ano? What is the meaning of take off? Ano ibig sabihin ng take off? Tanggal. Alisin. Tanggal. We are tied up by our past. Tayo po ay nakatali pa rin o nakagapos sa ating mga nakaraan. If we are not so handsome, not so beautiful all the time, you're disappointed when you stand pogi or maganda. Pag hindi ka maganda o pogi, palagi kang pinanghina ng loob pag may kaharap kang magaganda o pogi. Stand firm. Sinabi po dyan, tumayo kang matatag. Don't lose your heart. Huwag niyo pong hayaang panghinaan kayo ng loob. Don't lose your joy in God. At Father. huwag niyo ring hayaang mawala yung kagalakan na meron kayo sa Diyos. That's why God said what?
be joyful all the time. Kaya yun po'y sinasabi ng Diyos na magalak kayong palagi. Amen. Even you are beggar, whatever, still your identity is child of God. At kahit pa halimbawa ikaw ay mamalimos, yung pagkakakilanlan mo pa rin ay anak ka ng Diyos. Amen. That's why you must be proud of yourself. Kaya dapat po maging proud ka sa sarili mo. If you are not proud of yourself, no. Nobody can make you proud of yourself. Kung ikaw mismo hindi ka proud sa sarili mo, wala pong ibang gagawa nun para sa iyo. Show yourself to the others, you are God's. Pakita mo sa iba na ikaw nga po ay Diyos. Okay? Then, that's what Bible says, stand firm. Ayun po yung sinabi ng Biblia na tumayo kang matatag. Do not move. Huwag kang gumalaw. Do not make any alibi. Huwag ka nang gumawa ng anumang alibay. Kasi my family. Kasi yung pamilya ko. Wag sabi kasi my family. Huwag niyo na pong sabihin o idahilan yung pamilya po ninyo. If you blame, you will find out the reason, cause, whatever, you are already loser. Kapag may sinisi po kayo o naghanap kayo ng anumang dahilan, ibig sabihin po nun natalo na po kayo. You are Talunan na kayo. tangled, then you will not be winner anymore. Na ikaw ay nakagapos at hindi ka na po magiging mananagumpay. This one, we read, kasi go. When he had said this, Jesus called in loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out. Sandali lang po. You have to read it, let your ear hear what your voice, okay? Okay? When he's Oh, something wrong. Something wrong. I made wrong. Meron din. Bakit ganun? Anyway, we read John chapter 11, 43 and 44. Kasi go. When he said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. I will explain this story. Papaliwanag ko po yung kwento po na ito. As you see the Lazarus dead. Tulad na nakita po ninyo, patay po si Lazarus. Okay? Then, according to their custom, At ayon po sa kaugalian po nila, here, di ba, you made the coffin and put dead body. dito po sa inyo, meron pong kabaong, tapos doon nilalagay yung patay. There, they put some perfumes on the body. At sa kanila po yung kaugalian nila, naglalagay sila ng pabango dun sa katawan ng patay. They wrap with the cloth. Tapos binabalutan po nila ng tela. What do you call it? What do you call it? Mami. Ang tinatawag niyo pong mami. Hindi. Nanay Ano po, Mami. nanay? Mami. Alam mo ba, mami? Alam niyo po ba yung mga mami? Alam mo. Alam mo ba? Mami. Then, they put in the cave. At yung patay po na yung pag nabalot na nila, nilalagay nila sa loob ng lubingan. Then, they put big stone. Tapos yung kuweba po yung libingan na yun, tinatakpan po nila ng malaking bato. That was also Jesus buried also. Ganun din po inilibing si Jesus. Okay? Then, after 4 days, Jesus come to him. At makalipas po yung 4 na araw, pumunta po dun si Jesus sa libingan ni Lazarus. Jesus heard 4 days before. At narinig ni Jesus na 4 na araw nang patay dun si Jesus Lazarus. waited until the body of Lazarus become bulok. At si Jesus talagang naghintay po siya hanggang sa mabulok muna yung katawan ni Lazaro. And Jesus said, okay, I will make him alive. At sinabi ni Jesus, sige, bubuhayin ko siya. They said what? Master, it cannot be already. Paho na, paho. At ang sagot nila, Guro, hindi na po pwede. Siguro kasi bulok na, mabaho na. But Jesus said, if you believe, miracle will happen. Pero sinabi ni Jesus, kung kayo ay mananampalataya o maniniwala, mangyayari yung himala. Then, Jesus told them, remove the stone
of covering the grave. At sinabihan sila ni Jesus na alisin nyo yung bato na nakatakip dun sa kuweba. Then they removed the stone. Tapos inalis nga po nila yung malaking bato. And Jesus stood up in front of the tomb. At si Jesus ay tumayo dun sa harap ng libingan. Okay? Then Jesus said what? What Jesus said? Lazarus, come out. Lazarus, come out! At sumigaw nga po si Jesus na, Lazaro, lumabas ka. Then, what? Lazarus become alive, come out. At si Lazaro nga po ay nabuhay at lumabas po siya. He became alive, Siya po ay muling nabuhay, but cannot move. pero hindi siya makagalaw. Bakit? Bakit po? Wrapped. Kasi may nakabalot sa kanyang tela. That's why Jesus said what? Take off the grave cloth. Kaya yun po yung sinabi sa kanila ni Jesus, na alisin nyo sa kanya yung tela para sa patay. We are seed of God. Tayo po ay mga buto ng Diyos. It contains everything. Nakapaloob po lahat dyan. But we are grafted with the death cloth or past, whatever. Pero tayo po ay nababalot pa rin ng tela dahil tayo ay mga patay o nung mga nakaraan pa po natin. That's why it seems you are not child of God. Kaya ani mo parang hindi tayo mga anak ng Diyos. Okay? That's why all the time you depend on the situation. Kaya palagi po tayong dumidepende sa mga nangyayari o sitwasyon. We read, you can unwrap yourself. We cannot. Hindi po natin magagawa. Who can do that? Sino lang po yung makakagawa po nun? Who can do that? Sino po yung makakagawa nun? The truth, Yung katotohanan. the word of God. Ang salita ng Diyos. He said what? Ano po yung sinabi niya? Nothing can tangle you. Wala nang makakapaggapos sa'yo. If your past, past. Kung yung nakaraan mo, nakalipas na yon. Forget everything. Kalimutan mo na lahat. Your identity become different. Dahil yung pagkakakilanlan mo na bago na. Amen. 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 Don't think about your social positions. At huwag niyo rin pong isipin kung ano man po yung katayuan niyo ngayon First sa buhay. one, he is alive but still Ba. bonded. Sa una po, siya ay buhay na, subalit siya pa rin po ay nakatali. We are awesome. We are seed of God, contains everything, yet bonded. Tayo po ay awesome, tayo po ay mga buto ng Diyos, anak na ng Diyos, subalit may mga nakatali pa rin po sa atin, nakabalot sa atin. That's why from now on, nothing can tangle us. Kaya mula sa pagkakataon na to, wala nang anuman ang maaaring makapaggapos po sa atin. Ito importante. Ito, don't be deceived. Ito po, mahalaga po yung pag-iisip Okay. po natin. Huwag kayong papadaya. Ito, all the time, gera, fighting. Ito po, dapat laging nakikipaglaban. Okay? Don't be late. Huwag po kayong mahuhuli, malilate. If you come late, meaning you don't know your identity. Dahil kung ikaw ay malilate, ibig sabihin hindi mo kilala yung kung sino kayong pagkakakilanlan mo. When you go to Malacanang invited, then you cannot be late. Kapag ikaw po ay naimbitahan sa Malacanang, hindi ka pwedeng malate po doon. Amen. Why you are here? Bakit To kayo meet your nandito? father. Para po katagpuin ang inyong ama. Amen. Then you know you are child of Him. At alam mo na ikaw ay anak ng How Diyos. can you be late? Bakit ka malilate? Even when you're late, becomes shameful. At kapag nalate ka din po, mahihiya ka. Batang isip yan. Batang isip po pag ganon. You don't know what you are. Hindi mo alam kung sino ka. Amen. When you come, you must be proud of yourself. Kapag po nandito ka, pumunta ka, dapat proud ka sa sarili mo. That's what God wants you to be. Iyon po yung nais ng Diyos na maging ganun po kayo. Amen. God said, you are same price of my son, Jesus. Sinabi ng Diyos, kaparehas mo nung halaga yung anak kong si Jesus. But your life, your act, your appearances, hindi. Pero yung buhay mo, kung paano ka kumikilos, yung itsura mo, parang hindi. How He can be happy when He see you. Paano po siya magiging masaya kung makikita po niyang ganun kayo? This is mommy. Ito po yung mami. So many mommy Christians. Napakadami pong ganyang klaseng All Kristiyano. the time kasi,
Palagi pong may You dahilan. didn't say kasi, Hindi nyo man sinasabi yung kasi, but your lifestyle says so. pero kung paano ka namumuhay, parang Oh. gano'n na din po. Why I want, but why I cannot? Na gusto ko namang gawin, pero bakit hindi ko magawa? You are still tangled. Dahil may nakagapos pa rin po sa inyo. When God chose you, already He set you free. Nung pinili kayo ng Diyos, pinalaya na rin po niya kayo. Amen. Amen. That's what we are so powerful. Kaya tayo po ay makapangyarihan. This one, last two, youth come, also last week we sang. Ito po, inawit po ito ng youth camp at nung linggo. I will explain this matter, Papaliwanag ko po ito. okay, English, but I think you understood well. At ito po ay sa salitang Ingles, pero alam ko naunawaan nyo naman. So I did my best to translate in Tagalog. At ginawa ko po yung makakaya ko para i-translate Tagalog. Okay? This one. We'll read English muna, tapos Tagalog. Okay? English muna. Kasi go. You unravel or untie me with a melody. Inalis mo ang aking pagkalito sa pamamagitan ng isang himig. Okay. Another meaning. At isa We'll pa read. po, Kasi go. binubuksan mo ang puso ko sa pamamagitan ng isang himig. Other one. Hinuhubad mo ang lahat ng aking pagkakabuhol sa pamamagitan ng iyong himig. Other one. Pinapalaya mo ako sa pamamagitan ng isang himig. Other one. Inaalis mo ang lahat ng bumabalot sa akin sa pamamagitan ng isang himig. Okay, sandali ha. When he Ravel, anyway, what? With why? Melody. With ano po, paano niya inaalis tayo sa pagkakagapos? When he exchanged you and his son Jesus, he sang the song. Habang ipinagpalit niya para sa'yo yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus, umaawit po siya. Somebody gave you very good gift. You know, it is so expensive. At halimbawa may nagbigay sa'yo ng isang regalo at alam mo na sobrang mahal nun. Then, what do we call it? Open the box. Ano pong gagawin mo? Bubuksan mo yung box? Unboxing. Unboxing. When you got new cell phone, bago box, then we call it unboxing. Pag may bago kang cellphone, nakalagay pa yun sa box, tapos tatanggalin mo sa box, unboxing. So, you must be excited. Ano inside? At syempre po, excited ka. Ano kayang nasa loob? Some will sing, oh, what will be inside? At yung iba po, aawit ng ganon habang binubuksan yun. God has melody when He choose you. Ang Diyos, umaawit din po siya ng Imagine. himig nung pinili po niya kayo. Imagine, Isipin niyo po yun. God was singing for you. Ang Diyos ay umaawit, humihimig para po sa inyo. Can you imagine? That's Maiisip what- po ba yun? With a melody. Yan po yung sinasabi na you unravel me with the melody. You are so awesome. Kayo po ay sobrang awesome. Why you lost your pride? Bakit po nawawalan kayo ng pride? It's not from the world. Hindi po yan galing sa mundo. All the time, world judge you. Ikaw. Palagi po yung mundo, hinahatulan kayo na eto ka, ganto ka. But watch it. I will not listen to you. Pero ang dapat mong gawin, hindi ako makikinig sa'yo. I know what I am. Alam ko kung ano ako. Amen? Eh, Sit properly. upo ka ng maayos. Don't bend your neck, whatever. Huwag po ninyong i-bend yung You leg nyo. show who you are. Pakita mo kung sino ka. If you listen, then you are affected. Somebody said, ikaw, then, meaning, you don't know who you are. Kung makikinig ka sa kanila at magpapa-apekto ka at magiging ganun ka, ibig sabihin nun, hindi mo kilala kung sino ka. Amen. Okay. Let's sing other one. We saw it already. You surround with surround me a song. With a song. Okay, we read
Tagalog, kaset ko. Iyong pinaliligiran ako ng isang awit. When your mother, when your child is so lovely, you sing. Kayo Right? po, mga nanay, kapag yung mga anak po ninyo, di ba, kaibig-ibig, inaawitan niyo po. Amen. How much more God is the one sing a song? Gaano pa po kaya kung yung ama po natin ang siyang umaawit po para sa Then atin? let you hear His singing. At pinaparinig niya sa inyo yung kanyang pag-awit. And He spoke to the all angels in heavenly realm. Then, tingnan mo, yun, anak ko lahat. Tapos sinasabi niya sa lahat ng anghel sa kalangitan, tingnan mo, ayun yung anak ko. Yeah, He sing a song and He dances. Na siya yung maawit at umiindak. Then, finally, what He did? Read it, cassette go. Deliverance from my enemies. Pagliligtas mula sa aking mga kaaway. That's a totally freedom. Yun po yung lubusang kalayaan. Already you are free. Na ikaw ay malaya na. Do not be tangled. Huwag na po kayong magpagapos. Okay? Do not be controlled. Huwag po niyo hayaang makontrol kayo. If I will put this seed inside the stone box or the iron box, nothing will happen. Kapag inilagay ko po itong buto na to sa loob ng box na gawa sa bakal, wala pong mangyayari. Okay? You are totally free. Kayo po ay ganap na malaya na. Then, we'll read kasi ko. Till all my fears are gone. Hanggang sa mawala ang lahat ng aking takot. I think what the Tagalog explains is not enough anyway. Sa tingin ko, yung Tagalog po hindi sapat para mapaliwanag po yan. When you say, sing, I am no longer slave to fear, Pag sinabi pong hindi na ako alipin ng takot, there are also some different the translation. mayroon din po ibang translation. Okay, we'll read first one. Kasi ko. Hindi na ako alipin ng takot. Next. Wala na akong takot na nangaalipin sa akin. Other one. Ako hindi na alipin ng pangamba. The fear is not only takot. Yung fear po dyan, hindi lang yan tungkol sa anumang mga Look at me, takot. look at me, look at me. Fear is not only takot. Hindi lamang po yan takot o pangamba. It contains all bandages which tangle you cannot grow in God. Kundi yan po ay nakapaloob dyan, nilalaman niya lahat po ng kadena, lahat ng nakagapos po sa atin. Especially your family background. Lalo na po yung tungkol sa inyong pamilya. Okay? Don't consider yourself you are orphan or you are abandoned. Huwag niyo pong isipin na kayo po ay ulila o iniwan. That's why when you sing, I am no longer slave fear, tanggal lahat. Kaya po pag inawit ninyo na hindi na ako alipin ng takot, ibig sabihin nun wala na lahat, malaya na po kayo. If you will not tanggal all the time, sorry. Dahil kung hindi niyo po aalisin yun, tatanggalin lahat, lagi po kayong Well, I am a child of God. po ay anak you ng know Diyos, everything. alam niyo na po yan. When you say, I am a child of God, if you have no conviction, you pray until you have conviction. Kapag sinabi niyo pong ako ay anak ng Diyos, ngunit wala pa rin po kayong nararamdamang kumpiyansa, kailangan niyo pong manalangin na maramdaman niyo po yun. Everybody already understood the meaning. Lahat po ba naunawaan na yung ibig sabihin? Okay? You boys, don't be act just like girls. Okay? Kayo mga lalaki, huwag kayong kumilos bilang mga babae. Girls cannot be just like boys. No. At yung mga babae, hindi pwedeng kumilos bilang mga lalaki. Hindi po. You must be proud of yourself. Kailangan mong maging proud sa sarili mo. Amen. You have to prove who you are Kailangan, by your life. kailangan mong patunayan kung sino ka ayon sa iyong pamumuhay. We'll sing once, then we'll study other verses. Awitin po natin na isang beses at pag-aaralan naman natin yung iba pang verse. Okay, guys, we'll sing. You unravel me with a melody. Loudly, loudly, with conviction. Surround
me with Sing! deliverance from my enemies to my feet. No longer slave to fear. I am a child. Once again. Down the voice. Unravel me The melody. with so many songs. Deliverance from my enemies to my feet. We'll study next verse. We'll read English muna. Kiset ko. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. I am no longer a slave to fear. I am a child of It's God. chorus anyway. Chorus will go. Other one. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been Again, born okay. again to your family. Your blood flows through my veins. This song contains what we studied for several weeks as a new creation. Ito pong verse na to, nakapalaman po dyan, nakapaloob dyan lahat ng mga napag-aralan natin ng ilang linggo na po. God didn't choose you by accident. Ang Diyos, hindi Kanya pinili ng aksidente lang. What first stanza said? Ano po yung sinabi sa stanza? Walang bibig mo. What? From my mother's From my mouth. I will tell you. I will tell you. Papakita ko po. Okay. Mula sa sinapupunan ng aking ina, Verse. We'll read. Kasi go. Jeremiah chapter 1 verse 5, Before For I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations. It's Isaiah. Ito po ay tukol kay Isaiah. Before Bago pa man, he knew you. kilala ka na po niya. Imagine, he has a perfect plan for you. Meron po siyang perpektong plano para sa iyo. Amen. Then he is so proud of you. At siya po ay proud po sa inyo. Then he appointed you here prophet, but my child. At dito po sinabi, pinili ka niya, inappoint ka niya bilang propeta, pero yun po yung pinili ka niya bilang kanyang anak. Amen. If you have no conviction, then you will treat others as what you are. At kung wala ka pong kumpiyansa doon, ganun nyo rin po itatrato yung iba katulad kung paano niya po tinitignan yung sarili niyo. If you have a conviction, then you will treat others. Kung ikaw po ay may kumpiyansa, maayos niyo pong itatrato yung This is iba. the treasure in your heart. Ito po yung yaman sa inyong puso. You have chosen me. Ako ay pinili mo. Amen. 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 Everybody has dalawang tenga. Lahat po ay may dalawang tenga. You heard of it. Narinig mo po ito. You have faith. You have conviction. It's actually blessing. Kung ikaw ay may pananampalataya at may kumpiyansa, yan po ay pagpapala. Chosen meaning what? Exchange. Choose you.
cannot accept immediately because we are sinners. That's why He paid the price. Pag sinabing pinili ka niya, hindi yung tinanggap ka agad dahil po tayo ay makasalanan. Ibig sabihin po nun, bago pa man yun, bili po niya, binayaran po niya ng malaking halaga para po ay tayo ay matanggap po niya. Then, actually, next one, love has called my name. Love, He's the one called my name. At yung sinabi po dyan na love has called my name, ibig sabihin, yung pag-ibig po na yan, ang tinutukoy ay ang Diyos. Tinawag po niya tayo sa ating pangalan. Amen. He calls your name. Tinawag po niya ang inyong pangalan. Even Jesus said, I know their names. At maging si Jesus, sinabi niya, kilala ko yung kanilang mga pangalan. Then I will call them by their names. At tatawagin ko rin sila sa kanilang mga They will pangalan. listen to me because they know my voice. At sila ay makikinig sa akin dahil alam nila ang aking tinig. Okay? Next one. We were born in His family. Tayo po ay muling naipanganak sa kanyang pamilya. Kanina I explained to you, we are be born again. We are born again in His family. At kanina pinaliwanag ko rin po na tayo nga po ay muling naipanganak sa kanyang pamilya. Legally, bloodly, we are family. Sa legal po at tayo po ay kanyang pamilya, kadugo po natin Okay, siya. read Tagalog, Kiset ko. Ako ay muling isinilang sa iyong pamilya. When you have doubt come to your mind, you have to shout this one. I being born again to Father's family. Kapag kayo po ay nag-aalinlangan, isigaw nyo lamang po, ako ay muling ipinanganak o isinilang sa pamilya ng aking ama. Everybody has blood in your vein. Lahat po kayo may dugo po sa inyong mga ugat. We have same blood. Tayo po, mayroon tayong pare-parehas na dugo. It's spiritual blood. Ito ay spiritual na dugo. When you have Holy Communion, what you used to drink? Pag tayo po ay may banal na komunyon, ano po yung madalas nating iniinom? Wine. Yung The wine. symbol of blood of Jesus. At ang simbolo po nun ay ang dugo ni Jesus. Remember it. Alalahanin niyo po yun. The blood of Jesus flows in your vein, in spirit. Na yung dugo ni Jesus ay dumadaloy po sa inyong ugat, sa espiritual. Okay, Tagalog. Kaset ko. Ang iyong dugo ay dumadaloy sa aking mga ugat. That's why same blood meaning same attitude, same life, same pride, same value. Kaya pag sinabi pong kadugo, ibig sabihin nun, parehas kayo ng ugali, parehas kayo ng kaugalian, ng pagkakakilanlan, parehas kayo ng vibe. Amen. That's why importante same blood. Kaya mahalaga po dapat magkadugo. Okay? Amen. We'll sing this one. Loudly. Let your ear hear your son's song. My soul, you have chosen me loudly. Born again to your family. I'm no longer to feel.
I hope you will sing this song as much as you can sing a day. At maasa po ako na awitin niyo po itong kanta na to ng kung gaano po karaming beses na kaya niyo po sa isang araw. Then, he explains who is our Father. Dito po pinaliwanag kung sino po yung ating amang nasa langit. You split the sea. Hinati mo ang karagatan. Okay? Read Tagalog. Hinawi mo ang dagat. This one. From the Exodus. Ito po yung kwento doon sa Exodus. Let me explain shortly this situation. Papaliwanag ko po ng maiksi lang kung ano po yung nangyari dito. 600, more than 600 escaped from the Egypt. At yung bilang po nasa halos 600,000 po yung lumaya mula sa Ehipto. Finally, they face dagat. At yun nga po, Dagat. nakatapat na sila ngayon sa dagat. So, they were stopped. At nahinto nga po sila. They cannot come into the water. Dahil hindi sila makakadaan dun sa dagat. When they see at the back, the Egypt soldiers, even Pharaoh, follow them to kill At them. nung tumingin na sila sa likuran nila, nakasunod na yung mga sundalo ng Ehipto maging yung Pharaoh. They were trapped. At sila po nga ay nahinto na trap. There's no way to go out. At wala nang paraan para makatakas po sila. Then God talked to Moses. At ang Diyos, kinausap niya si Moses. Reach out your staff to the sea. Ituon mo yung tungkod mo dun sa dagat. Amen. Then the sea was split. At yung karagatan nga po ay nahati. The one who saved you and called you, you are my son and daughters, he is the one. Siya na nagligtas sa'yo, pumili sa'yo at tinawag kang anak ko, siya po yung gumawa niya. Beggar called you, ikaw, anak ko. Hindi. Yung alipin o pulubi lang ba yung tumawag sa'yo na anak kita? Hindi po. Then, what? People, you pass through the sea. At yung kanyang bayan, kayo po, hinawi niya yung dagat nang sa gayon ikaw ay makalakad doon sa gitna ng So I karagatan. could walk through, right through it. Para, Kasi, para makalakad ako ng diretsyo rito. Amen. Bible describes they crossed the sea just like dried land. Sinabi po sa Biblia na lumakad sila sa gitna ng karagatan na parang lumalakad lang din sila sa tuyong kalsada o daanan. When they crossed, every fears fled away. At nung habang sila ay nagdaraan doon, lahat ng takot po nila nawala. Will read Tagalog kasi ko, Ang aking mga takot ay nalunod sa iyong sakdal na pag-ibig. no more fears for you. Wala na pong takot para po sa inyo. Amen. Even the multo, whatever, when they come to you, just reach out your palm. At kahit po yung mga multo, ano pa man yan, pag nililapitan kayo, gayunan nyo lang po yung palad nyo. Then, what do we have to say now? Ano po yung dapat nating sabihin ngayon? That's next. We'll read, kasi go. Iniligtas mo ako upang ako'y makatayo at masabi na We are the witness as the children of God. tayo po yung witness bilang mga anak ng Diyos. Amen. That's what God wants you to be. Yun po yung nais ng Diyos na mangyari po sa When atin. people see you, He must be seen through you. Na kapag nakikita kayo ng mga tao, dapat po makita rin po ang Diyos sa pamamagitan ninyo. Then, we'll say what? I am a child of God. At ano po sasabihin natin? Ako ay anak ng Diyos. Amen. We'll sing. With understanding, with confession. Awitin po natin yung may kaunawaan. Split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears and joy in perfect love. You rescued us so I could stand still. My
understand. We'll sing from the beginning. You unwrap me with a melody. You surround me with a song. Surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears
Nobody can make us disappointed. We are totally free. We are so proud of you. Even Father, we are so proud of ourselves. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, Father, we thank you. We love you. We glorify you. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who died on the cross to pay the price. Then we became same price with you. You live as a perfect example for your whole children. Love of Father, still we are secured in your love. We have no condemnation. We are your children by your love. The fellowship of Holy Spirit, the one will convince us all the time. You are children of Heavenly Father. Then we will live as victors on the earth to show the glory of Father. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will say, Amen! 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 Hallelujah! Hallelujah! You might be seated. Thank you. God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, announcement po ngayong umaga. Siyempre po alas 8 po na umaga. Magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan tuwing linggo. So, ano po ang bilin sa atin? Huwag po tayong malate po. So, alas 8 po. Bago mag alas 8, dito na po tayo. And then, araw-araw po, meron po tayong panalangin mula Lunes hanggang Biyernes po. Alas 5:30 po na umaga. So, dito po sa ating church. So, inaanyahan po namin kayo, lalong-lalo na po yung mga nasa bahay lang na samahan po nating manalangin yung ating mga kapatid. At tuwing Miyerkules naman po, alas 3 ng hapon. So, prayer meeting po natin. Sabi nga, binabalikan po ng konti yung mensahe paglinggo. At pagkatapos po nun, nananalangin po tayo. So, ganun din naman po. Kung wala naman po tayong ginagawa, pinagkakaibisihan. Sa oras po na yan, inaanyahan ko po kayo na dumalo. At mamaya po, alas 10:30 po ng umaga, dito pa rin po sa ating church, may gawain po tayo para sa mga kids. So, dali na po natin yung ating mga kids na nasa bahay, pamangkin or kapitbahay po natin, sama po natin sila dito sa ating sambahayan upang habang bata pa po, sabi nga, makakilala na po sila sa Diyos. And then mamayang hapon naman po, 1:30 naman po ng hapon para sa mga dalaga at binata. Basta single po, walang anak. Ano po? So, yun po, welcome po sila dito sa ating church na po. O, anyayahan po natin yung ating mga kaibigan, kaklase, kapitbahay, na po. So, napakahalaga po na meron tayong tinatawag na gabay ng Diyos sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon. Na po. And then, yung ating naman pong EGF, ginaganap po yan every last Friday of the month. Meron pa rin po tayo na last Friday of the month, this July, Kuya Yunsang. Opo, meron pa rin po. July, kasi nung nakaraan po, in-adjust po natin po, meron pa rin for June po yun, baka mga iba't dalawa. Hindi po tayo nag-overnight ng June, in-adjust po natin ng first na Friday. So this July po, meron po tayo last Friday of the month. So 7:30 po yan, so sana po ganun din po yung aming invitation na sana ganito po kadami yung dumalo every last Friday of the month. Yun po. And then, salamat po sa nagdadala ng isang dakot na bigas. Thank you rin po sa nag-offer ng more than
isang dakot na bigas. So, pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong willingness na magbigay. At yung ating naman pong cell group, sa mga cell group po, attention po sa inyong mga leader. Ito po yung schedule po natin para ngayong linggo. So, kay Sister J po, Monday, kay Sister Lolita. So, saan po ba yan? Dito po, sa ating church. And then, alauna po yan ng hapon. Kay Sister Queenie naman po, Tuesday, sa bahay po ni Sister Michelle, 4 p.m. Michelle, kapatid ni Bernadette. Bernadette Sumayop, yung kapatid po niya kay Michelle. And then, kay Sister April naman po, Thursday, sa bahay ni Sister Tess. Sabi po, bago po yata si Sister Tess, so sa bahay po nila, kapitbahay po ni Sister April, alas 4 po yan. Kay Kirarisa naman po, Thursday, sa bahay po ni Sister Geraldine, 3:30. So, yun lamang po. Tapos si Pastor. This is suggestion. Okay. Brother, TV. Okay. When we have a praise and worship, Check mic. Testing. Suggestion lang po, tuwing may praise and worship po tayo. some didn't follow the praise songs. Yung iba po, hindi po kumakanta ng mga It's praise also songs. important for you. Mahalaga rin po yung para po sa inyo. Don't take care of your voice. Huwag niyo po isipin yung mga boses niyo po. Okay? As much as you volume up your voice to follow the songs. Kung gaano niyo po kayang kalakas na mas lakasan yung boses niyo po pag kumakanta, lakasan niyo po. Listen, I'm telling you. That's why then God will touch your heart.